Sa alawahan na pinsan. Lola, ayos lang po ba kayo? Nahilo lang ako. Salamat, Iha, sa pagsalo mo sa akin, ha? Dito po muna tayo. Maupo muna kayo. Inumin niyo muna ang tubig na dala ko. Maraming salamat sa iyo, Iha. Ang tindi kasi ng init ngayon pero ayos na ako. Baka naman nagugutom na kayo. Ibibili ko kayo ng pagkain. Huwag na. Sapat na ang tubig na ibinigay mo sa akin. Sigurado po ba kayo? Oo, Iha. Magpapahinga lang ako bago umuwi. Kung ganun po sasamahan ko na kayo. Baka naman maabala kita. Hindi po, Lola. Wala naman akong ibang pupuntahan. Wala rin naman akong gagawin sa bahay. Saan ka ba galing, ha? Ang ganda kasi ng bihis mo Galing po ako sa pag-a-apply ng trabaho. Hindi ko nga alam kung pang-ilan ko na to Hanggang ngayon po hindi pa rin ako natatanggap. Puro na lang sila tawag, ni isa naman wala pang tumatawag. Parang yung apo ko lang nung bago pa lang nag-a-apply ng trabaho. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa, ha? Matatanggap ka rin. Sana nga po, Lola. Ako lang din kasi ang inaasahan ng pamilya ko. Naku, napakwento na ako sa inyo nang hindi pa nagpapakilala. Ako nga po pala si Flora. Tawagin mo na lang akong Lola Adora. Malapit lang po ba ang bahay nyo dito? Ihahatid ko na kayo. Huwag ka lang mag-abala, Iha. Malapit lang naman ang bahay ko rito Isang sakay lang ng tricycle. Ihahatid na ako sa mismong tapat ng bahay ko. Baka po hinahanap na kayo ng pamilya ninyo. Ako nang papara ng tricycle para sa inyo, para makauwi na kayo. Salamat, ha. Sana magkita ulit tayo para naman makabawi ako sa pagtulong mo sa akin. Ang pagiging mapaglaro o pagkakaroon ng maraming kasintahan ng sabay-sabay ay hindi nagpapakita ng tunay na pagmamahal, kundi nagpapahiwatig lamang ng pansariling kasiyahan. Bukod dito, ang kawalan ng respeto sa kasalukuyang relasyon ay maaaring humantong sa hindi ka nais-nais na pangyayari. Magandang araw, Miss Gwen. Pati na sa mga nakikinig sa araw na ito sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Flora. Tubong Isabela. 28 anyos na sa kasalukuyan at may stable na trabaho dito sa Taguig. May 1 taon na rin po ako nakikinig sa channel nyo. At gusto ko pong magbahagi ng aking karanasan na may kinalaman sa kababalaghan na naganap may ilang taon na rin ang nakakalipas. Wala po akong pinagsasabihan sa nangyari noon. Dahil alam ko namang hindi lahat may malawak na pag-iisip sa mga ganitong pangyayari. Nagdesisyon akong sa channel nyo ibahagi ang aking kwento para magsilbing aral at inspirasyon na rin sa mga kapwa ko taga-subaybay nyo. Saan po kayo nagpunta, Lola? Kanina pa ako nag-aalala sa inyo Sabi ni Aling Nita, kanina pa daw kayo umalis. Nakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon, ha? Birthday nga po pala ngayon ni Inay. Ibig niyo sabihin, galing kayong sementeryo? Pinagtirik ko lang siya ng kandila. Ngayon ang kaarawan niya at kamatayan. Sana hanggang ngayon kasama pa natin siya. Huwag na po kayong pupunta doon mag-isa. Alam niyo naman na malayo ang sementeryo sa highway. Baka mamaya may makasalubong pa kayong mga masasamang loob. Iba na ang panahon ngayon. Wala nang sinasanto ang mga ganong tao. Pasensya ka na, Apo, ha, kung pinag-alala kita. Ayaw naman kitang abalahin dahil may trabaho ka. Pwede naman po tayong dumalaw kay Inay sa day off ko Nandito na naman ako Huwag na natin niyang pag-usapan pa. Alam mo ba, Apo, may nakilala akong babae kanina. Nahilo kasi ako nung pauwi na Kung hindi niya ako nasalo, malamang nabagok ang ulo ko sa simento. Yan na nga ba sinasabi ko
Kaya ayoko kayong payagang umalis mag-isa eh. Wala namang nangyaring masama sa akin dahil sa babaeng yun eh. Mabuti po, may mabubuti pa rin mga tao ngayon. Kung wala ka nga lang nobya, palagay ko bagay kayo. Lola naman, kanina nyo lang nakilala yung babaeng yun para sabihin yan. Kahit unang kita ko palang sa kanya nararamdaman kong mabait siya. Ano po ba ang itsura ng babaeng tumulong sa inyo? Simple lang ang ganda niya. Kayong manggi din ang balat niya pero makinis. Kabaliktaran pala ni May. Yung girlfriend ko kasi, maladyosa ang ganda. Sobrang puti din niya na parang labanos. Lagi mong ipinagmamalaki ang nobya mong yun. Pero hindi mo naman ipinapakilala sa akin eh. Darating din po tayo dyan. Busy lang po siya ngayon eh. Sana apo, hindi ka nagkamali ng pagpili ng babaeng mamahalin mo. Ako ang unang masasaktan oras na lokohin ka ng nobya mo. Si Lola Adora na ang nag-alaga at nagpaaral kay Andy mula nang mamatay ang nanay niya. Ang ama naman niya iniwan sila mag-ina nung nasa high school pa lang siya. Mula nun mas naging malapit pa silang maglola at naging magkaramay sa lahat ng problema na dumating sa kanila. Papasok na ako ng gate nang muntik akong mabangga ni Sam, ang boyfriend ng pinsan kong si Ate May. Mahalata rito naggalit kaya nasundan ko na lang siya ng tingin. Parang may ideya na ako kung ano ang nangyari. Naiiling na lang akong pumasok sa loob ng bahay. Nasa sala na ako nang lumabas sa kwarto niya ang pinsan ko. Hindi rin maipinta ang mukha niya. Anong nangyari? Nakasalubong ko si Sam. Mukhang galit. Hindi nga ako pinansin kahit muntik na niya akong mabangga. Wala na kami ni Sam. Ha? Ikaw bang nakipaghiwalay sa kanya? Oo naman. Kailan ba ako hinihiwalayan ng mga nagiging boyfriend ko? Ano naman ang pinag-awayan niyo? Ayoko na sa kanya. Habang tumatagal kasi, nasasakal na ako sa kanya. Akala ko ba okay si Sam? Sabi mo pa nga balak mo nang magseryoso eh. Sa umpisa lang naman siya maayos eh. Habang tumatagal, nakikita ko na ang pagiging seloso niya. Oras-oras eh, lagi niya akong chinecheck kung nasan ako at kung anong ginagawa ko. Pati kung sino ang kasama ko, gusto niya, alam niya lahat. Natural lang naman siguro yun sa isang relasyon. Di rin. Akala niya yata panghihinayangan ko siya. Huwag na siyang magpapakita kahit kailan. Kung wala na ba kayo, hindi na talaga siya magpapakita? Hindi naman kasi siya payag sa pakikipaghiwalay ko. Malay mo, gaya ng dati kong mga boyfriend manggulo rin siya. Sana naman wag na siyang manggulo. Nakakatakot no, dalawa lang tayo dito sa bahay. Napakaduwag mo talaga kahit kailan. Lagi naman may rumuronda ng mga tanod dito sa village natin Kaya malabo yung iniisip mo. Kapag kasi galit ang isang tao, hindi siya makakapag-isip ng matino. Hay nako, Flora. Huwag na nga nating pag-usapan ang bagay na to. Nga pala, kumusta na yung pag-a-apply mo ng trabaho? Ayun, tatawagan na lang daw ako. Na naman? Ilang beses ko na bang naririnig sa'yo yan? Hanggang ngayon, ni isa walang tumatawag. May balat ka yata sa puwet Ang malas mo kasi. Oo nga nawawalan na nga ako ng pag-asa. Parang gusto ko na lang umuwi sa probinsya namin. Ano nang gagawin mo sa inyo? Magtatanim ng kamote. Nahihiya na rin kasi ako sa iyo Ilang buwan na akong nakatira dito. Wala man lang akong ambag. Bakit? Naniningil ba ako sa'yo ha? Nakakatulong ka naman sa akin Ikaw ang madalas nagluluto, naglilinis, tsaka pinaglalaba mo pa ako. Sapat na yung kabayaran sa pagtira mo dito ng libre. Maliit na bagay lang naman yun kumpara sa pagpapatira niyo sa akin dito. Para mapanatag ang loob mo, natutuwa nga ang mga magulang ko na nandito ka. Dahil may kasama ako rito sa bahay. Siyempre, nag-aalala rin ang mga yun sa akin, lalo na nasa malayo sila.
Ang bait talaga ng mga magulang mo, no? Kaya nagpapasalamat talaga ako. Oo na, puro na lang pasasalamat ang naririnig ko sa'yo eh. Ang mabuti pa, magluto ka na lang. Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Nakalimutan ko na kasing magluto dahil sa pagdating ni Sam. Oo, sige. Magbibihis lang ako ng pambahay. Mabait at hindi naman madamot ang pinsan ko. Pinsan nga lang lumalabas ang pagkamaldita at pagiging palautos niya. Nasanay din siyang nasusunod lahat ng gusto niya. Palibhasa kasi solong anak kaya sunod ang layaw. Wala naman ako may rereklamo sa pagtira ko sa bahay nila. Yun nga lang nakakaramdam pa rin ako ng hiya kaya lahat ng pwedeng gawin, ginagawa ko na sa bahay na yon. Lumipas ang 1 linggo. Wala pa rin tumatawag sa akin sa mga inaplayan ko. Katatapos ko lang din makipag-usap sa mga magulang ko. At nasabi ko ngang hindi pa rin ako natatanggap sa trabaho. Hindi ko maiwasang maawa sa sarili ko. Pakiramdam ko kasi wala akong silbi. Oh, Flora, nagmumukmuk ka na naman dyan. Kakatapos ko lang kasing kausapin ang mga magulang ko. Tinatanong nila ako kung nakahanap na ako ng trabaho. Ang hirap naman kasi ng sitwasyon mo dahil may mga umaasa sa'yo. Kaya napipressure ka sa paghahanap ng trabaho. Akala yata nila ganun lang kadali. Hindi ko naman kasi sila masisi eh. Ako lang kasi ang inaasahan nila na hahango sa kanila sa kahirapan. Eh diba? Hindi naman sila ang nagpaaral sa'yo dahil working student ka naman. Kaya late ka na rin nakatapos dahil sa kakaintindi sa kanila. Kaya nga pinilit ko makatapos para matulungan ko sila balang araw. Hindi ko naman akalain na ang hirap pa rin pala maghanap ng trabaho kahit nakatapos. Sinubukan mo na bang mag-apply bilang virtual assistant? Uso yun ngayon eh. Oo, nag-apply na rin ako. Sige, ganito na lang. Magtatanong ako sa boyfriend ko kung may alam siyang pwede mong pasukan. Ha? Nagkabalikan na ba kayo ni Sam? Gaga, hindi no. May bago ka na pala. Ang totoo niyan, kami na bago pa kami magkahiwalay ni Sam. Hindi ka pa rin nagbabago, Ate May. Baka mamaya niyan sa ginagawa mo, bumalik sa'yo yan. Anong magagawa ko? Kung marami ang nagkakagusto sa akin, hindi naman ako nagpapapansin sa kanila. Kahit na, nakakaawa naman sila dahil pinagsasabay mo sila. Ang importante, hindi naman nila alam. Saan mo naman nakilala yung bago mo? Sa isang birthday party na pareho naming pinuntahan, kaibigan niya yung kapatid ng celebrant kaya siya nandun. Siguro gwapo yung bago mo kaya sinagot mo agad. Ay oo, mas gwapo pa kay Sam at magandang trabaho. Yun naman pala, sana naman magseryoso ka na. Depende pa rin kung wala na akong makikita na mas higit sa kanya. Basta pinaaalalahanan na kita. Alam mo naman ang karma ngayon, digital na rin. Ay nako Flora, hindi ako naniniwala sa karma. Kaya ka ba nakabihis ngayon dahil makikipagkita ka sa kanya? Oo, sahod daw niya ngayon at ililibre niya ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi ha. Sigurado nagagabihin ka na naman. Huwag mo na akong hintayin ha. May dala naman akong susi eh. Hinatid ko pa si Ate May hanggang sa may gate para maisara ko na rin sa loob. Hinintay ko na rin siya makasakay bago ko pumasok sa loob ng bahay. Binalikan ko na ang ginagawa kong paghahanap ng trabaho sa laptop niya. Pinahiram na niya sa akin yun dahil meron naman siyang isa pa. Sa edad na 28, 2 beses palang nakaranas magtrabaho ang pinsan ko. Suportado naman kasi siya ng mga magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa. Minsan nga ikinuwento niya na sabi ng nanay niya na mag-asawa na lang siya. Tutal nasa tamang edad na siya para lumagay sa tahimik. Kailan mo ba ako papayagang dumalaw sa bahay niyo? Kahit naman kasi dumalaw ka sa amin, wala naman doon ang mga magulang ko.
Wala akong maipapakilala sa'yo na kamag-anak. Di ba nabanggit mo na nasa inyo ang pinsan mo? Oo, nakikitira siya sa bahay dahil naghahanap nga ng trabaho. Baka naman meron kang alam na pwede niyang pasukan oh. Magtatanong ako sa HR kung meron pang bakante sa amin. Ay, salamat ah. May balat yata yun sa puwet eh. Kaya hindi matanggap sa mga ina-applyan niya. Gusto na ngang mag-apply na dishwasher eh. Pinipigilan ko lang. Hindi naman siguro dahil may balat siya. Mahirap lang talaga maghanap ng trabaho ngayon. Kahit nga kakagraduate mo pa lang, hahanapan ka pa rin ng experience eh. Yun na nga eh. Ang pinsan ko naman, marami nang napasukan na trabaho dahil nga working student siya dati. Ewan ko ba? Bakit siya nahihirapan ngayon maghanap? Tiyaga lang ka mo at huwag siya mawawalan ng pag-asa. Ang inaalala rin niya kasi, yung siya lang ang inaasahan ng pamilya niya. Ay nako, ang hirap maging breadwinner talaga. Mas maswerte ka pala sa pinsan mo. Oo naman no. Ay, siya nga pala. Alam mo bang kinukulit na ako ng lola na makilala ka? Sana isa sa mga araw na to, maipakilala na kita. Di ba, sabi ko naman sa'yo na tsaka na lang. Bago pa lang naman ang relasyon natin eh. Tsaka, ang ipinapakilala kasi sa mga magulang o lola, yung may plano ng magpakasal. Kaya nga gusto na kitang ipakilala kay lola dahil yun naman ang plano ko. Ano? Nagbibiro ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Maliban sa bago pa lang ang relasyon natin, hindi pa ako handang mag-asawa. 28 ka na at 30 naman ako. Nasa tamang edad na tayo para bumuo ng pamilya. Kahit umabot pa ako ng 30 anyos, kung hindi pa ako handa, hindi ako magpapakasal. Hindi naman kita pipilitin Kaya lang kita gustong ipakilala sa lola ko para malaman mo na seryoso ako sa'yo. Alam ko naman yun eh. Wala kang dapat patunayan. Siya nga pala, pagkatapos natin kumain pwede mo ba akong samahan? May gusto lang kasi akong bilhin Oo naman. At saka mamasyal naman tayo. Nabanggit nga ni Ate May na tutulungan ako ng boyfriend niyang makapasok sa trabaho nito. Pero halos 1 linggo na wala pa rin akong balita. Hindi pa rin naman ako nawalan ng pag-asa na makakahanap ako. Sinunod ko rin ang payo sa akin ng pinsan ko na mag-relax muna. Baka daw kaya hindi ako matanggap sa trabaho dahil hindi pa man ako nagsisimula. Haggard na akong tignan. Habang nag-iisa sa bahay may biglang pumasok sa isip ko. Pumunta ako ng araw na yun sa simbahan para magdasal na sana magkaroon na ako ng trabaho. Humingi din ako ng tawad dahil noon ko lang naalalang pumasok sa simbahan. Hindi ko rin inaasahan na pagkatapos ng ilang linggo, muli kong makikita ang matandang babaeng tinulungan ko noon. Siguro po may hiniling din kayo kaya kayo nasa loob ng simbahan. Ako po kasi hiniling ko sa kanya na gabayan ako sa paghahanap ng trabaho. Hindi ka pa pala nakakahanap ng trabaho hanggang ngayon? Sa totoo lang wala na akong hinihingi sa kanya na ano pa man. Kundi ang patawarin niya ako sa mga naging kasalanan ko. Siguro po, pinatawad na kayo ng ating Panginoon. Sana nga, iha. Uuwi na po ba kayo ngayon, Lola? Hindi pa naman. Gusto ko muna magpalipas ng oras. Naiinip din kasi ako sa bahay lalo na. Lagi ako nag-iisa. Parehas po pala tayo. Gusto ko rin munang magpalipas ng oras. Sigurado kasing gagabihin na naman ang pinsan ko Kapag nasa bahay ako, wala na akong ginawa kundi mag-isip. Kung gano'n magkwentuhan muna tayo habang nagpapalipas ng oras. Sige po, Lola. Sino ba ang kasama niyo sa bahay? Kami na lang ng apo ko ang magkasama sa bahay.
Maghapon siyang nasa trabaho Kaya ako lang ang naiiwan sa amin. Nasaan po ang mga magulang niya kung hindi masama ang magtanong? First year high school ang apo ko nung iwan sila ng kanyang ama at sumama sa ibang babae. Mula noon naging malulungkutin na ang anak ko. Isang araw hindi namin nakalain na madarat na namin siyang wala ng buhay sa bahay namin. Nagpatiwaka lang aking anak. Hindi niya kinaya ang pag-iwan sa kanya ng asawa. Pasensya na po sa pagtatanong ko. Hindi ko alam na ganun pala kasama ang nangyari. Ayos lang, iha. Matagal na naman yun nangyari. Yung asawa po ng anak niyo, nagpakita pa ba? Matagal na rin siyang patay. Nagbayad na siya sa ginawa niya sa aking anak. Ulila na po pala ang apo ninyo. Maswerte pa pala ako dahil buhay pa pareho ang mga magulang ko. Kaya habang nandyan pa sila, mahalin at pahalagahan mo sila. Hindi kasi natin alam ang mangyayari sa mga susunod na araw. Masarap kakwentuhan si Lola Adora. Hindi ko nga namalayan ang pagdaan ng oras. Gaya nung una kami nagkita, ipinara ko siya ng tricycle. Habang nakatanaw sa papalayong sinakyan niya, nararamdaman kong magkikita pa rin kami. Gumaan na rin ang pakiramdam ko nang pauwi ako. Mas naging positibo ako mag-isip ngayon dahil sa mga sinabi ng matandang babae. Pagdating sa bahay nila, naabutan na niya ang apo na naghihintay sa kanya. Napangiti na lang siya sa pagiging maalalahanin ng apo. Sana naman po kayo nanggaling, Lola. Sa simbahan, iho. Alam mo ba, muli kami nagkita nung babaeng kinikwento ko sa'yo. Yung tumulong sa inyo nung mahilo kayo? Oo, siya na nga. Nagkwentuhan muna kami habang nagpapalipas ng oras. Ano na naman po na pag-usapan nyo? Kung ano-ano lang naman. Masarap siyang kakwentuhan dahil hindi ko na malayan ng oras. Halata nga po dahil nauna pa ako sa pag-uwi sa inyo. Kumusta naman ang araw mo sa trabaho? Ayun, ayos lang naman po. Hindi kayo nagkita ng nobya mo, no? Dahil maaga ka ngayong umuwi. Busy po kasi siya. Ano bang trabaho ng nobya mo? Ang totoo po niyan, wala siyang trabaho. Suportado kasi siya ng mga magulang na nasa abroad. Ang swerte naman niya kung ganon. Pero apo, ang mga ganyang babae kasi tamad sa buhay. Sigurado ka na ba sa kanya? Opo, Lola. At saka hindi po tamad si May. Dati po may trabaho siya. Sabi niya, gusto lang daw niyang magpahinga muna. Wala naman sigurong masama dun. Nakakapagod naman talaga kasi magtrabaho Alam ba niya ang katayuan natin sa buhay? Ang ibig kong sabihin pagiging mahirap natin. Alam lang niya ang tungkol sa trabaho ko at kayo na lang ang kasama ko sa buhay. Nag-aalala ako na baka bigla kanyang talikuran oras na malaman niya na ganito lang ang buhay natin Hindi naman tumitingin sa katayuan si May. Mabait po siya. Kung ganon, papuntahin mo siya rito. Sige po, La. Iimbitahan ko siya dito sa atin. Alam kong kinakabahan ka rin. Pero mabuti na yung maaga pa lang. Makilala mo na ang tunay na kulay ng nobya mo. Pag-uwi sa bahay, himalang naabutan ko na si Ate May. Kausap niya ang mama niya sa kabilang linya. Sa nakikita kong reaksyon niya, hindi maganda ang pinag-uusapan nila. Pumasok na muna ako sa kwarto ko at nagpalit ng pambahay. Ilang sandali lang lumabas na rin ako. Tapos na ang pinsan ko sa pakikipag-usap niya at ngayon nakasalampak siya sa upuan. Halatang problemado siya na hindi ko naman nakikita dati. Mamas boy talaga? Kainis? Ha? Sinong mamas boy? Sino pa ba? Di si Sam. Nagsumbong pa naman sa nanay niya.
Alam mo naman na magkaibigan ng mga magulang namin eh. Di nakarating tuloy kay mama. Hindi naman yata mismong si Sam ang nagsabi kay Tita Claire. Ganun na rin yun. Kung tunay na lalaki siya, hindi na niya kailangan pang magsumbong sa nanay niya. Ano siya? Batang paslit na inaway? Baka naman dahil sa sama ng loob na pakwento siya sa nanay niya. Para tuloy akong bata na pinagalitan ni mama. Sabi pa niya, babawasan daw niya ang allowance ko. Piruin mo yun. Wala tayong magagawa sa bagay na yan. Sila naman kasi ang nagtatrabaho eh. Naisip ko na nga na magtrabaho na lang ulit eh. Hindi naman kasi kakasya sa akin kapag binawasan nila ang padala. Sa tingin ko yan ang maganda mong gawin. Akala yata niyang si Sam. Porke nalaman ni mama, makikipagbalikan na ako sa kanya. Lalo ko siyang kinaiinisan ngayon. Maisip pa lang siya eh, nasusuka na ako. Grabe ka naman. Kung magsalita ka parang wala kayong pinagsamahan na dalawa. Siya ang hindi nag-isip sa pinagsamahan namin. Huwag ka nang magalit. Sige ka, baka pumangit ka niyan. Kapag pumangit ako, kasalanan to ni Sam. Magkwento ka na lang sa bago mong boyfriend. Kumusta na kayo? Ayun, okay naman. Wala akong masabi sa kanya. Sobrang perfect nga niya eh. Yun naman pala eh. Bakit hindi ka masaya? Sabi kasi ng tropa ko, mahirap lang daw si Andy. At yung nanay niya, nagpakamatay nung bata pa siya dahil hindi kinaya ang pag-iwan sa kanila ng tatay niya. Wala naman akong nakikitang masama doon. Ang problema kasi, masyado siyang seryoso na naiisip na niyang magpapakasal kami. Sabi mo nga, perfect siya at pareho naman kayong nasa tamang edad. Paano nga kung totoong mahirap lang siya? Maganda naman ang trabaho niya kaya nasisiguro kung kaya kanyang buhayin. Alam mo, Flora, sa pag-aasawa, gumagaan lang ang buhay ng babae kapag mayaman ang napangasawa. Kung mahirap lang din naman, kahit maganda pa ang trabaho niya, dagdag responsibilidad lang yun sa ating mga babae. Ikaw naman sa huli ang magdedesisyon sa bagay na yan. Gusto nga niya akong imbitahan sa kanila pero parang tinatamad na ako. Pagbigyan mo na para mas lalo mo siyang makilala at malaman ang katayuan niya sa buhay. Kung sa bagay nga. Baka din sabi lang yun ng tropa ko, no? Alam ko kasi na matagal na siyang may crush kay Andy pero ako ang niligawan. Hayaan mo. Kapag binanggit niya ulit, papayag na ako. Nang mga sumunod na araw, nag-apply na naman ako ng trabaho. Gaya ng mga nauna, tatawagan na lang daw ako. Inabot pa ng 3 araw bago may tumawag sa akin. Bumalik daw ako kinabukasan para sa final interview. Napatalon ako sa sobrang tuwa. Kinabukasan nga ang pinakamaganda kong formal na damit ang sinuot ko. Kinakabahan pa ako nung una. Pero nawala rin naman sa mga simpleng tanong na nasagot ko ng maayos. At yun na, may trabaho na ako. Bago lang ang kumpanya kaya siguro maliit lang ang sahod. Pero ayos lang yun sa akin. Sa hirap ng inabot ko sa paghahanap, hindi ko na kailangan mamili. Bago umuwi, dumaan muna ako sa simbahan para magpasalamat. Dahil sa wakas, dininig na rin ang matagal ko ng dasal. Oh, ang saya mo yata ngayon. May trabaho na ako, Ate May. Sa Lunes na ako mag-uumpisa. Talaga? Ay, congrats! Uy, wala kang balat sa puwet. Siguro ito talagang trabaho na nakalaan para sa akin. Pasensya ka na nga pala. Hindi kita natulungan sa paghahanap ng trabaho. Hindi na rin kasi binanggit ni Andy kung may bakante sa kanila Ayos lang, ate. May trabaho naman na ako at yun ang importante. Ay, ano nga palang trabaho mo? Admin clerk. Medyo mababa lang ang sahod pero ayos na yun. Sa nag-uumpisa pa lang sa trabaho. Oo nga. Malay mo, kapag nakita nilang masipag ka, taasan ka nila ng sahod. Sigurado na matutuwa nitong mga magulang ko. Sa wakas may trabaho na ako. Natural na matutuwa sila dahil sila ang unang makikinabang sa sahod mo. Ay, paalala lang ha,
magtira ka pa rin para sa sarili mo. Tsaka ko na siguro iisipin ang sarili ko. Uunahin ko muna silang tulungan. Ikaw ang bahala. Basta hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. May lakad ka ba ngayon? Nakabihis ka kasi eh. Sa bahay ni na Andy ako maghahapunan. Magkikita na lang kami sa mall dahil may bibilhin pa ako na pasalubong para sa lola niya. Mabuti naman pumayag ka na sa imbitasyon niya na pumunta sa kanila. Pumayag na rin ako para masagot na lahat ng katanungan ko sa isip ko. Paano kung talagang mahirap lang siya? Hihiwalayan mo na ba siya? Siguro. Pag-iisipan ko. Sa ngayon, wala naman akong nakikilala pa na mas higit sa kanya. Kawawa naman siya kung hihiwalayan mo siya kapag nakakilala ka na naman ng iba. Flora, ganun talaga ang buhay. Walang kasiguraduhan pagdating sa relasyon. Ako ang natatakot para sa iyo eh. Paano kung makahanap ka ng katapat mo? Baka mangyari din sa iyong mga ginagawa mo. Hindi mangyayari sa akin ang kinatatakutan mo. O siya, naalis na ako. Bye! Ingat ka, Ate May. Sana naman hindi siya karmahin sa ginagawa niya. Ang masama kasi, pinagsasabay pa niyang mga nagiging boyfriend. Ang boyfriend ni Ate May ang namili ng ipapasalubong nila sa lola nito. Mas kabisado naman ni Andy ang lola kaya hinayaan na lang niya. Hindi naman pala kalayuan ang bahay ng binata. 20 minutes lang nandun na sila sa bahay nito. Maliit lang ang bahay pero sementado naman. Kasing laki lang ng bahay ni na Ate May. Mainit naman silang sinalubong ng lola ni Andy. Nagmano ang binata dito at ginaya lang ni Ate May. Hinagod naman siya ng tingin na matandang babae at hindi na nabura ang pagkakangiti. Sa hapunan na rin nila itinuloy ang pagkukwentuhan. Totoo nga ang sabi ng apo ko. Napakaganda mo, iha. Salamat po. Nakuha ko ang ganda ko sa mama ko. Maganda rin kasi siya nung kasing edad ko siya eh. Siguradong maganda at gwapo ang magiging anak ninyo. Lola naman, wag na po muna natin yung pag-usapan. Pasensya na kayo ha. Salamat nga pala, May. Pinaunlakan mo na dito maghapunan. Matagal na kasi kitang gustong makilala eh. Ganon din naman po ako. Kayo po bang nagluto ng ulam? Ang sarap kasi. Ako nga, iha. Mabuti na gustuhan mo. Ikaw ba nagluluto din? Naku, hindi ho. Pritong itlog nga, nasusunog ko pa minsan eh. Ang pinsan ko ho ang laging nagluluto. At dati, puro lang ako pa-deliver ng pagkain ko. Ganun ba, iha? Nabanggit sa akin ng apo ko na parehong nasa abroad ang mga magulang mo. Opo, matagal na po sila ron. Sa pagkakaalam ko, malapit na rin silang umuwi. Tatapusin na lang yata yung huling kontrata na pinirmahan nila. Sa bagay, lahat naman natututunan kapag may asawa na. Ang totoo po niyan, hindi ko pa naiisip ang pag-aasawa. Hindi pa kasi ako sawa sa pagkadalagi. Nabanggit ni Andy na 28 ka na raw. Nasa hustong gulang na kayo pareho. Mukha pong marami nang naikwento sa inyo ang apo niyo tungkol sa akin. Wala kasi akong nililihim kay Lola. Ganun ba? Kumain ka pa, iha. Lagi mong tatandaan, ha? Laging bukas ang bahay na ito para sa'yo. Maraming salamat po, Lola, sa mainit na pagtanggap niyo sa akin. Pagkatapos ng hapunan, nagkwento pa ang lola ni Andy sa kanila. Lumalalim na nga ang gabi kaya nagpaalam na ang pinsan ko na kailangan na niyang umuwi dahil wala akong kasama sa bahay. Hinatid naman siya ng boyfriend niya hanggang sa amin. Nasilip ko pa sila sa may gate habang nagpapaalam sa isa't isa. Noon ko lang din nakita ang boyfriend ng pinsan ko.
Gwapo at matangkad yun na isa sa mga katangian na gusto ng pinsan ko sa isang lalaki. Samantala, nasa sala naman ng lola ni Andy at hinihintay ang pagdating niya. Kung kanina hindi naaalis ang ngiti nito, ngayon naman masyado na siyang seryoso. Oh, bakit hindi pa kayo nagpapahinga sa kwarto nyo? Hinihintay kasi kita eh. Hinatid mo ba si May hanggang sa bahay nila? Opo, Lola. Maganda si May. Walang duda yon, apo. Pero tingin ko sa kanya mapaglaro sa pag-ibig. Aminado naman po siya na marami na siyang nakarelasyon eh. Pero hindi siya salawahan. Alam ko po na mahal ako ni May. Paano ka naman nakakasiguro sa bagay na yan? Ilang buwan mo pa lang siyang nobya. Alam ko po dahil lagi ko siya nakakasama. Ayaw lang kitang masaktan na po, gaya ng nanay mo. Magkakaiba ang tao, Lola. Hindi gagawin sa akin ni May ang ginawa ng tatay ko sa amin ni Inay. Sana wag mong ibuhos ang lahat ng pagmamahal mo sa kanya. Marami kasi ang pwedeng mangyari sa relasyon niyo eh. Yun ang matagal na at kasal pa, naghihiwalay pa rin. Hindi po mangyayari sa amin ni May ang naging kapalaran nila. Sa nakikita ko, malalim na ang pagmamahal mo sa kanya. Sa lahat ng nakarelasyon ko, si May ang pinakamahal ko. Sana, Lola, hindi kayo maging hadlang sa pagmamahalan namin. Hindi ako magiging hadlang. Gusto ko lang naman na makasiguro na hindi ka sasaktan ng babaeng yun. Hindi po yun mangyayari kahit kailan. Kaya huwag na kayo mag-alala, Lola. Sige, apo. May tiwala naman ako sa iyo eh. Basta tandaan mo, nandito lang ako lagi para sa iyo. Ilang araw ko nang napapansin na good mood lagi si Ate May. Ilang beses na rin nakapunta si Andy sa bahay. Minsan nga naaabutan ko pa sila nagluluto sa kusina. Palagay ko seryoso na ang pinsan ko sa boyfriend niya. Natutuwa naman ako kung ganun na nga. Sana lang wala siyang makita na masigit ang katangian kay Andy. Dahil abala ko sa trabaho, hindi na kami gaano nakakapagkwentuhan ni Ate May. Isang araw na day off ko, masaya siyang umuwi at pinakita ang singsing sa daliri. Nanlaki bigla ang mga mata ko at pinaglipat-lipat pa ang mata sa singsing at sa mukha niyang nakangiti. Huwag mong sabihin na... Flora, tama ka nang iniisip. Engaged na kami ni Andy. Congrats, ate! Sa wakas, ikakasali ka na. Alam na ba to ng mga magulang mo? Hindi pa. Ikaw pa lang ang una kong pinagsabihan eh. Napakaswerte mo kay Andy. Maswerte siya sa akin. Napag-usapan niyo na ba kung anong petsa? Wala pa naman. Mag-iipon muna si Andy. Gusto ko kasi, grande ang magiging kasal ko. Si Andy lang palang magpapatino sa'yo. Oo nga eh. Maganda ba talaga yung singsing? Oo naman, sigurado mahal yan. Oo naman oh. Kung mumurahin lang to, hindi ko to tatanggapin. Masaya ako para sa'yo. Ikaw naman, ngayon na meron ka ng trabaho, pwede ka nang tumanggap ng manliligaw. Iba pa rin kasi ang saya kapag may minamahal. Hindi ko pa yan mahaharap. Lalo na ngayon wala nang trabaho si Itay. Nag-aaral pa yung dalawa kong kapatid. Porke may trabaho ka na, umalis na agad sa trabaho ang Itay mo. Imbis na magtulungan sana kayo sa mga gastusin. Hindi na rin kasi kaya ni Itay eh. Nagkasakit kasi siya sa baga. Ang malas mo naman sa lahat ng bagay, Flora. Baka pati sa love life, malas ka din. Hindi naman siguro. Sayang, meron pa naman akong gustong ireto sa'yo. Kaya lang, wag na nga. Baka mamaya ako pa ang masisi ng pamilya mo. Hindi ko naman kailangan ng lalaki sa buhay ko. Basta masaya ako na ikakasal ka na. Ate, saan nyo nga pala balak tumira kung sakali?
Hindi pa naman namin yan napag-uusapan eh. Pero sa tingin ko sa bahay nila. Huwag kang mag-alala. Kahit wala na ako rito, pwede ka pa rin tumira dito. Naku, nakakahiya naman ate. Ayoko naman samantalahin ang kabaitan ninyo. Sus, huwag ka nang mahiya. Maging praktikal ka. Kesa mangupahan ka, dito ka na lang. E di hindi na matutuloy ang paghahanap mo ng trabaho. Hindi na siguro. Kung ilang buwan na lang, hihinto rin naman ako. Ayaw na rin kasing patagalin pa ni Andy eh. Siguro, sasabihin lang niya sa lola niya, tapos magpaplano na kami. Tingin ko nga sa'yo, in love ka kay Andy. Iba kasi ang aura mo ngayon eh. Walang duda na mahal ko si Andy. Halos araw-araw nasa bahay si Andy. Kulang na nga lang langgamin sila sa sobrang sweet. Minsan kahit nasa harapan nila ako basta na lang sila magtititigan. Pagkatapos maghahalikan. Umiiwas na lang ako ng tingin at sa katulad ko na wala pang nagiging boyfriend. Ako na lang ang nahihiya minsan. Siguro ganun lang talaga ang mga in love. Ilang buwan na lagi silang ganun. At tanggap na rin ng mga magulang ng pinsan ko ang plano niyang pagpapakasal. Balak nga nilang umuwing mag-asawa sa araw na yon. Minsan pag uwi ko naabutan ko si Andy sa labas ng gate. Pinapasok ko muna siya dahil nag-uumpisa ng umambon. Akala raw niya nakauwi na si Ate May. Kaya tumuloy siya sa amin. Lumalakas na ang ulan. Malamang hindi ka agad makakauwi. Sigurado ganun din si Ate May. Oo nga. Sana naman ligtas siya. Okay lang ang pinsan ko. Sabi mo nga ang paalam sa'yo nasa bahay siya ng kaibigan. Tawagan mo na lang siya para mawala ang pag-aalala mo. Kanina ko pa nga siya tinatawagan pero hindi niya sinasagot. Baka nasa biyahe na siya. Hintayin mo na lang, baka pauwi na rin siya. Baka may gusto kang inumin o kainin. Salamat na lang. Busog pa naman ako eh. At home ka naman dito sa bahay niya kaya ikaw nang bahala kung may gusto kang kainin o inumin ha. Salamat ah. Pasensya ka na kung naaabala kita. Wala yun. Magkwentuhan muna tayo habang hinihintay ang pinsan mo. Oo ba? Ano bang gusto mong pagkwentuhan natin? Nabanggit ni May sa lahat daw ng pinsan niya. Sa'yo siya malapit. Mabuti nagkasundo kayo. Kung hindi mo kasi kilala si Ate May, maiinis ka sa kanya. Maldita lang siya minsan, pero mas lamang pa rin ang pagiging mabait niya. Huwag mo lang siyang kukontrahin para magkasundo kayo. Napansin ko nga na para siyang dominante. Kahit sa akin, ganun siya. Kung talagang mahal mo siya, mamahalin mo pati ang kapintasan ng ugali niya. Solong anak lang kasi ang pinsan ko, kaya spoiled siya at sanay na nakukuha ang lahat ng gusto. Kapag kasal na kami, lahat ng gusto niya ibibigay ko. Gagawin ko siyang reyna ng buhay ko. Ang swerte ni Ate May sa'yo, mahal na mahal mo siya. Oo naman, ikamamatay ko kapag nawala sa akin si May. Mawawala ng halaga ang buhay ko kung iiwan niya ako. Sa halip na matuwa ako sa sinabi ni Andy, bigla akong kinabahan sa huli niyang sinabi. Ayokong isipin na magagawa niya ang isang bagay dahil sa pinsan ko. Ilang oras din kami nagkwentuhan at si Ate May ang topic namin. Tumila na ang ulan pero wala pa rin ang pinsan ko. Ilang sandali lang nakatanggap siya ng tawag mula kay ate. Sa kaibigan na lang daw tumatutulog dahil wala na masakyan pa uwi. Hindi ko alam pero iba ang kutob ko. Mabuti na nga lang pala, nasa bahay pa siya ng kaibigan nang lumakas ang ulan. Mahirap ngang makasakay kapag ganitong maulan. Salamat nga pala sa pakikipagkwentuhan ha. Uwi na ako. Sige, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Nung gabi hindi ako makatulog. Hindi dahil sa mag-isa lang ako sa bahay. Iniisip ko si Andy at ang mga binitiwan niyang salita kanina. Laman din ng isip ko si Ate May. Kilala ko kasi siya.
Alam kong wala siya sa bahay ng kaibigan niya. Sana naman wag niyang sasaktan ng binata. Dahil nararamdaman kong may masamang mangyayari oras na talikuran niya ito. Kinabukasan hapon na kami nagkita ni Ate May pag uwi ko galing trabaho. Unang napansin ko kakaiba ang aura niya. Sandali lang niya ako sinulyapan at ibinalik na agad ng paningin sa cellphone na hawak. Anong oras ka nakauwi kanina? Ang tagal din naghintay sa'yo ni Andy kagabi. Kararating ko lang ngayon. Magka-chat nga kami kagabi nung makauwi siya. Balak pa nga akong puntahan sa bahay ng kaibigan ko eh. Sabi ko na lang na magpahinga na siya. Alam ko naman na pagod siya sa trabaho eh. Magkikita ba kayo ngayon? Ay, hindi na muna. May iba akong lakad eh. Himala yata ayaw mo siyang makasama. Samantalang nitong mga nakaraang araw hindi kayo mapaghiwalay. Nakakasawa naman kasi na araw-araw na lang kaming magkasama. Ganun naman talagang nagmamahalan, di ba? Oo nga. Kaya lang kapag ikinasal na kami, lagi na kaming magkasama. Gusto ko munang namnamin ang kalayaan ko, no? Sino ba yung kaibigan na kikitain mo? Ay, bago ko lang kaibigan. Lalaki ba yung kaibigan mo? Oo. Hindi maganda ang kutob ko, Ate May, sa kaibigan mong yan. Tandaan mo, ikakasal ka na. Lah, grabe ka naman. Akala mo naman pinagtataksilan ko na si Andy. Hindi pa siguro ngayon, pero darating ang araw na ganun ang gagawin mo. Kilala kasi kita eh. Huwag kang mag-isip ng masama dyan. Tuloy ang kasal namin ni Andy. At magkaibigan lang kami ni Alex. Alam naman niya na ikakasal na ako eh. Mas mabuti pa rin kung lalayuan mo na ang Alex na yon. Gulo lang ang dala niya sa inyo ni Andy. Huwag ka nang makialam sa akin. Alam ko ang ginagawa ko. Nagpapaalala lang ako sa'yo. Alam ko naman yun. Alam ko na marami kang iniisip. Pero wag mo na akong isama sa mga alalahanin mo. Pwede ba yun? Magkasama tayo sa bahay na to. Ay, ang dami mo namang sinasabi. Makaalis na nga. Bahala ka na rito ah. Baka gabihin ako sa pag-uwi eh. Napapailing na lang ako sa pinsan ko habang sinusundan ko siya ng tingin. Wala naman akong magagawa kundi pagsabihan lang siya dahil buhay naman niya yon. Hindi ako pwedeng basta na lang manghimasok. Nang gabing yun, hindi umuwi si Ate May. Nag-chat na lang siya na hindi uuwi. Nasundan pa ang hindi niya pag-uwi ng mga sumunod na araw. Minsan pag-uwi ko, nakita ko naman si Andy sa labas ng gate namin. Ay, nagbabaka sakali lang ako kung nakauwi na si May galing probinsya nyo. Ha? Iyon bang sinabi niya sa'yo? Kuwan kasi wala pa siya. Ako nga din kahapon pa siya hinihintay. Ilang araw na kasi kaming hindi nagkikita eh. Namimiss ko na siya. Bakit hindi mo siya subukang tawagan? Wala daw signal kung nasan siya kaya hindi rin kami makapag-usap ng maayos. Pasensya ka na ha. Busy din kasi ako sa trabaho ko kaya hindi kami nakakapag-usap ni Ate May. Pwede mo ba akong tawagan kung sakaling dumating na siya? O sige, o kaya patatawagin ko siya sa iyo. Salamat ha. Pasensya ka na sa abala ko. Wala yon, malapit na rin naman tayong maging magkapamilya eh. Ay, isa pa nga pala sa inaalala ko. May mga tao kaming dapat kakausapin ngayong linggo pero dahil wala siya, hindi pa namin naaasikaso. Baka nakalimutan ni Ate May. Ipapaalala ko na lang sa kanya. Salamat ulit ha. Sige, aalis na ako. Hinintay ko muna makalayo si Andy bago ko pumasok sa loob ng bahay. Nagulat pa ako nang biglang lumabas si Ate May sa kwarto niya. Nakahawak pa ako sa dibdib ko nang lumapit ako sa kanya. Nandito ka na pala. Alam mo bang nasa labas ng gate kanina si Andy? Alam ko. Alam mo pala eh, bakit hindi mo siya hinarap? Ayoko muna siyang kausapin eh. Pinagtataguan mo ba siya?
Hindi naman sa ganun. Mangungulit na naman yun. Magtatanong ng magtatanong. Nagsinungaling ka pa sa kanya na nasa probinsya ka. Totoo naman kasing nasa probinsya ako. Kasama ang Alex na yon? Oo, magkasama kami. Kahit hindi ka umamin, alam ko na may relasyon na kayo. Naguguluhan kasi ako eh. Hindi kagwapuhan si Alex pero alam ko na kaya niyang ibigay ang lahat ng gusto ko kapag siya ang pinili ko. Kaya naman ni Andy yun, di ba? Flora, mas may pera pa rin si Alex. Huwag mo naman sanang pagsabayin silang dalawa. Baka sa huli ikaw din ang mapahamak. Hindi mo pa naman ganun kakilala si Alex eh. Ipinakilala na rin niya ako sa pamilya niya at tanggap nila ako. Pag-isipan mong mabuti ang magiging desisyon mo para wala kang pagsisihan sa huli. Lagi pa rin umaalis si Ate May. Hindi ko lang alam kung sino ang kinakatagpo niya. Sana lang matauhan siya at si Andy pa rin ang piliin. Hindi ko na rin naman naaabutan ng binata sa labas ng gate kaya wala akong ideya kung ano na ba ang nangyayari sa kanya. Kahit gusto ko nang alamin ng tungkol sa kanila ng pinsan ko, mas gusto ko pa rin na si Ate May ang kusa magkwento sa akin. Day off ko ng araw na yun kaya nasa bahay lang ako maghapon. Akala ko pagising ni Ate May aalis na naman siya. Pero naupo lang siya sa sala. Ilang sandali pa may nag-doorbell at siya na ang tumayo para alamin kung sinong dumating. Oh, bakit hindi ka pa nakabihis? Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Ayoko munang umalis. Paano yung mga kakausapin nating tao? I-cancel mo muna ang lakad natin. Nilalagnat ka ba? Baka kaya mo naman. Nakakahiya kasi sa kanila eh. Kung nahihiya ka sa kanila, edi ikaw na lang ang makipagkita. Hindi pwedeng ako lang. Dapat tayong dalawa. Tungkol naman to sa kasal natin eh. Andy, hindi mo ba ako naiintindihan ha? Masama ang pakiramdam ko. O sige, hindi na kita pipilitin. May gusto ka bang kainin? Bibili ako. Huwag na. Wala naman akong ganang kumain eh. Gusto ko lang magpahinga. Gusto mo bang samahan kita? Paano ako makakapagpahinga kung sasamahan mo pa ako? Siyempre mahihiya naman ako na matulog niyan. Oo, sige. Aalis na lang ako. Magpahinga ka na ha. Tatawagan na lang kita mamaya. O sige na. Ingat ka sa pag-uwi mo. Kay Andy ako naaawa. Akala ko pa naman ayos na sila at siya pa rin ang pipiliin ng pinsan ko. Pero sa nakita ko at narinig mukhang hindi siya ang pinipili. Siguro kumukuha lang siya ng tiyempo kung paano makikipaghiwalay. Alam ko kasi ang mga ganitong style ni Ate May. Bakit hindi mo nalang diretsuhin yung tao kaysa naman paasahin mo pa? Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanya eh. Naaawa rin naman ako. Mas nakakaawa kasi kung aasa pa siyang may kasal na magaganap. Alam ko naman yun eh. Sinunod ko naman ang sinabi mo na pag-isipan kong mabuti ang desisyon ko. Si Alex na talaga ang gusto ko. Baka nabubulagan ka lang kay Alex dahil sabi mo nga, mas mapera siya. Gusto ko lang naman na maging praktikal. Ang hirap kaya ng buhay ngayon. Kahit parehong may trabaho ang mag-asawa, kulang pa rin ang kita. Hinusgahan mo na agad si Andy, hindi mo pa nga siya nakakasama sa iisang bahay eh. Hihintayin ko pa bang mangyari yun? Halata naman sa buhay na ayos lang ang pamumuhay nilang maglola. Kung sigurado ka na sa desisyon mo, huwag mo na sanang patagalin ang pagsasabi. Oo na. Tsitsyempo lang ako sa mga susunod na araw. Lingid pala sa pinsan ko may nakarating na kay Andy na merong nakakita sa kanya na may kasamang ibang lalaki. Ayaw lang nitong maniwala dahil sa tiwala at pagmamahal niya sa pinsan ko. Nararamdaman din naman niya ang malamig na pakikitungo sa kanya ni Ate May nitong nagdaang araw. Pero binabaliwala lang niya yon. Ayaw niya mag-isip na baka may iba na si Ate May kahit iba ang kutob niya. Sila na nun na marami ang nagsabi sa kanya. Napapalit-palit ng boyfriend ng pinsan ko at minsan pinagsasabay pa.
Unang kita pa lang kasi niya rito, tinamaan na siya. Alam na niya agad na si Ate May ang gusto niya makasama habang buhay. Hindi yata pumupunta rito ang nobya mo, iho. Busy po kasi siya, Lola. Kumusta naman ang pag-aayos ninyo sa kasal, ha? Okay naman po. Bakit parang malungkot ka yata? Hindi, Lola. Pagod lang ako sa trabaho. Apo, sigurado ka na ba na gusto mong pakasalan si May? Oo naman po. Wala nang makakapagpabago ng isip ko. Ang kasal kasi panghabang buhay. Ayoko lang kasi na kung kailan nakatali na kayo pareho. Tsaka nyo maiisip na iba pala ang gusto ninyo. Lalo na si May. Huwag kayong mag-alala. Hindi mangyayari sa amin ni May ang nangyari sa mga magulang ko kung yun ang inaalala nyo. Papuntahin mo dito si May para mabasbasan ko siya, ha? Meron din kasi kung ibibigay sa kanya Sige po, Lola. Kapag hindi siya busy, isasama ko siya rito. Ipagluluto ko ulit siya ng mga paborito niyang pagkain. Siguradong matutuwa si May. O siya, maiwan na muna kita, ha? May kailangan lang akong sabihin kay Nita. La, kumusta na pala ang anak niya? Ayos naman si Marivic. Nagbayad na ang lalaking nang iwan sa kanya. Kinarma na siya sa ginawa niya. Anong ibig niyo sabihin? Patay na ang lalaking yon. Sabi binangungot daw. Pero paniwala ng mga magulang, kulam ang ikinamatay. Ang sama naman ang naging karma niya. Oo ga, natupad din naman ang hiling ni Marivic. Walang ibang babae ang nakinabang sa nobyo niya. Nito mga nagdaang araw, lagi na naman namin bisita si Andy. Mukha naman okay sila pero hindi na ganun ka-sweet. Gaya ng dati kapag nasa bahay sila. Hindi naman ako makapag-usisa sa pinsan ko dahil madalas pa rin siyang umaalis. At madaling araw na umuwi. Habang nasa trabaho ako, nagulat ako nang biglang nag-chat sa akin si Andy. Tinatanong niya kung meron daw ibang lalaki ang pinsan ko. Sinagot ko namang wala at siya lang ang boyfriend nito. Nang tanungin ko siya kung bakit niya yun naitanong, hindi na siya sumagot. Balisa tuloy ako sa ilang oras pang natitira sa trabaho ko. Mabuti na lang pag-uwi ko, nasa bahay lang si Ate May. Binanggit ko agad sa kanya ang chat sa akin ni Andy. Nagtalo kasi kami kanini. Kinansel ko na ang kasal namin. Sinabi ko na hindi pa pala ako handa. Sana tuluyan ka na lang nakipaghiwalay sa kanya. Ayaw niyang pumayag. Pilit niya akong pinapaamin kung may iba na raw ba ako. Dahil may nagsabi raw sa kanya na may nakakita sa akin na may kasamang ibang lalaki. Siyempre, hindi ko pwedeng aminin yun. May iba ka naman kasi talaga, dapat inamin mo na lang ang totoo. Basta. Ayaw ko na siyang makita pa. Hindi rin naman pala maganda yung sobrang bait na lalaki. Ganon siya eh. Yung iba nga ganyang katangian ang gusto sa lalaki. Ikaw naman ayaw. Napagkumpara ko kasi sila ni Alex. Tsaka naglaho na ang pagmamahal ko kay Andy. Hindi basta-basta nawawala ang pagmamahal. Nakahanap ka na kasi agad ng kapalit ni Andy. O baka hindi mo talaga siya minahal. Siguro nga tama ka. Mas naaawa talaga ako kay Andy. Alam mo, makakahanap din siya ng mas higit sa akin. Sa umpisa lang masakit, pero lilipas din yun. Bakit ba ganun mo na lang kadaling sabihin yan? Para kang walang nasaktan. Ano ba kasing alam mo sa pagmamahal, ha? Hindi ka pa naman nagkaka-boyfriend, Huwag mong sabihin na may gusto ka kay Andy. Wala akong gusto sa kanya. Naaawa lang ako sa mga iniiwan mo. Alam mo, Flora, ang mabuti pa, huwag ka na lang makialam sa akin. Ang trabaho mo na lang ang problemahin mo at kung paano ka magpapadala sa inyo. Mabuti pa nga siguro ganun ang gawin ko.
Naapektuhan na rin kasi ko sa mga ginagawa niya. Kahit kasi nasa trabaho ako, sumasagi sa isip ko ang mga ginagawa niya. Ibinaling ko na lang sa ibang bagay ang atensyon ko at kapag umuwi ako, hindi na ako nagtatanong. Hindi ko na rin sinasagot ang mga chat sa akin ni Andy tungkol kay Ate May. Kahit anong pagmamakaawa niya, hindi talaga ako sumasagot. Minsan pag uwi ko, naabutan ko si Andy. May hawak pa siyang bulaklak. Nagtatalo sila ni ate. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin ko. Nakaharang kasi sila sa may pinto. Andy, hindi ka ba talaga makaintindi ha? Wala na tayo. Tapos na. Ano ba kasi nagawa kong mali, ha? Sabihin mo, aayusin ko. Wala nga sabi eh. Akala ko mahal kita. Pero hindi pala. Paano ang plano nating kasal? Di ba nga pinakancel ko na? Hindi ko kayang mawala ka sa akin, May. Andy, makakahanap ka rin ng iba. Huwag mo na akong kulitin pa. Nakakaabala ka na eh. Hindi ako susuko sa'yo, May. Baka naguguluhan ka lang. Handa naman ako maghintay. Huwag ka lang makipaghiwalay sa akin. Alam mo, mas madali pang kausap sa'yo ang bata eh. At kung sa akala mo, madadala mo ako sa paawa mo, pues, nagkakamali ka. Lalo kong naiinis sa ganyang ugali. Lalo nang pakikipag-usap mo sa mga kaibigan mo. Hindi ko lang kasi kayang mawala ka. Gusto ko lang ipaalam sa lahat kung gaano kita kamahal. Ipinahiya mo ako sa mga kaibigan ko eh. Akala mo naman inapi kita. Patawarin mo na ako. Hindi ko na gagawin yun. Ang gusto ko na lang, mawala ka sa buhay ko ng habang buhay. Iyan ba talaga ang gusto mo? Oo, kaya patahimikin mo na ako. Ate May, nakakahiya sa mga kapitbahay, naririnig kasi ang pagtatalo nyo. Siguro sa loob na lang kayo ng bahay mag-usap. Hindi na kailangan. Paalis na rin naman siya eh. Hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo. Talaga bang hindi ka makaintindi ha? Alam ko na kaya ka umatras sa kasal natin dahil meron ka ng iba. Sabihin mo kung sino siya. Bakit hindi ka makasagot ngayon? Ha? Sinabi ko na kung bakit ako umayaw sa'yo. Huwag mo nang ulit-ulitin ang tanong. Umalis ka na lang at huwag nang babalik dito. May, mag-usap muna tayo. Huwag ka munang pumasok sa loob ng bahay, May! Andy, nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na lang. Huwag ka nang manggulo. Lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon eh. Tanggapin mo na lang na ayaw na sa'yo ng pinsan ko. Alam ko na meron kang nalalaman. Sabihin mo kung sinong pinagpalit sa akin ng pinsan mo. Wala akong alam. Tantanan mo na lang si Ate May. Ikaw lang naman ang masasaktan eh. Malalaman ko rin kung sinong lalaking ipinalit sa akin ng pinsan mo. Kung sakali na malaman mo, anong gagawin mo? Sa tingin mo kaya makikipagbalikan pa sa'yo si Ate May? Kilala ko ang pinsan ko. Kapag umayaw na siya sa isang relasyon, hindi na siya bumabalik. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko, Flora. Naiintindihan kita, pero mas masasaktan ka lang kapag ipinilit mo pa ang gusto mo. Maraming babae na mas karapat dapat sa'yo. Wala akong pakialam sa kanila. Si May lang ang mahal ko. Gagawin ko lahat, bumalik lang siya sa akin. Awang-awa naman ako kay Andy. Laylay ang balikat niya habang naglalakad palayo. Nang pumasok ako sa loob ng bahay, prente lang nakaupo si Ate May sa sofa habang umiinom ng juice. Inalok pa niya ako pero umiling lang ako sa kanya. Nauhaw kasi ako sa pakikipagtalo sa lalaking yun eh. Buti na paalis mo. Ayaw pa rin niyang sumuko. Baka kung anong gawin niya, hindi ka ba nag-aalala? Ay nako, hindi. Bahala siyang gawin kung anong gusto niya. Hindi maganda ang ginawa mo kay Andy. Gusto na nga kitang isumbong sa mga magulang mo eh. Hoy Flora, subukan mo lang magsumbong. Kundi palalayasin kita rito. Tingnan ko lang kung hindi ka sakali matulog.
Alam ko naman na wala kang naiipon eh. Dahil maliban sa maliit na nga ang sahod mo, pinapadala mo lahat sa pamilya mo. Sumusobra ka na kasi sa ginagawa mo eh. Baka mga magulang mo lang ang magpatino sa'yo. Matino ako, okay? Yun nga lang, nawala ng pagmamahal ko kay Andy. Alam nga namang dahil sa awa na lang kaya hindi pa ako makikipaghiwalay. Noon pa man, laruan na ang tingin mo sa mga lalaki. Para kang nagpapalit lang ng damit eh. Matakot ka naman sana sa karma. Ayan ka na naman sa karma eh. Hindi naman totoo yan. Di sana, marami nang nakarmang mga tao. Yung iba nga nangaagaw pa ng asawa, pero hindi naman nakakarma. Malalaman mo lang na totoo ang sinasabi ko kapag nangyari na sa'yo. Ay, umalis ka na nga sa harapan ko. Huwag mo nang dagdagan ang init ng ulo ko. Mula nun, parang nagkaroon na ng pader sa pagitan namin. Hindi na namin matingnan ang bawat isa sa mga mata. Hanggat maaari, umiiwas kami tuwing nagkakasalubong. Naisip ko tuloy na umalis na sa bahay na yon. Kaya lang wala pa akong ipon dahil sabi nga ng pinsan ko, lahat pinapadala ko sa pamilya ko. Siguro kailangan ko na magtabi sa susunod na sahod. Maghahanap na rin ako kahit maliit na kwarto na mauupahan. Hindi pa rin tinigilan ni Andy ang pinsan ko. Kahit saan siya magpunta, laging nakasunod sa kanya ang binata. Hanggang makita nga nito ang lalaking pinalit sa kanya. Hinatid ni Alex ang pinsan ko sa bahay. Hinintay muna ni Andy na makaalis ang karibal bago nilapitan si Ate May. Siya pala ang pinalit mo sa akin. Andy, sinusundan mo ba ako, ha? Oo, araw-araw kitang sinusundan. Hindi na ako nakakapasok sa trabaho dahil sunod ako ng sunod sa'yo. Tanga ka pala eh. Tapos na tayo. Kaya tigilan mo na ang pagsunod-sunod mo sa akin. Talaga bang hindi mo na ako mahal? O baka naman hindi mo talaga ako minahal? Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Sandali lang. Huwag ka munang tumalikod. Bitiwan mo nga ako! Kapag hindi mo ako tinigilan, ipapablatter na kita sa pulis. Tingnan ko lang kung hindi masira ang buhay mo. Matagal na sira ang buhay ko mula nang iwan mo ko. Andy, hindi pa naman huli ang lahat para ayusin mo ang sarili mo. Kalimutan mo na ako. Umpisahan mo nang makipag-date sa ibang babae. Ayoko sa kanila. Ikaw lang ang gusto ko. Isang tanong pa. Hindi ka na ba talaga makikipagbalikan sa akin? Hindi na. Ayaw mo na talaga sa akin, ha? Sige. Hindi mo na ako makikita kahit kailan. Magpapakamatay na lang ako. Huwag mo akong takutin, ha? Hindi ako nananakot, May. Gagawin ko talaga. Tutal wala nang halaga ang buhay ko. Alam mo, umuwi ka na sa inyo. Itulog mo na lang yan. Mukhang ilang araw ka nang hindi natutulog eh. Hindi talaga ako nakakatulog sa kakaisip sa'yo. Napakahina mo talaga. Para kang hindi lalaki. Mabuti na lang talaga nakipaghiwalay na ako sa'yo. Matapang ako, May. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako katapang. Ay, mabuti na lang umalis na siya. Hindi naman niya siguro gagawin ang sinabi niya. Sana naman patahimikin na niya ako. Pagkatapos nun, hindi na nga ulit nagpakita si Andy sa pinsan ko. Si Ate May naman halos gabi-gabi na lumalabas kasama si Alex. Dinala na rin niya ito sa bahay. Masasabi kong mas okay pa rin ang ugali ni Andy kesa rito. Halata kasi ang kayabangan nito sa katawan. Wala nang ginawa kundi ipagmalaki ang pera ng mga magulang. Ni minsan hindi man lang nagkwento kung ano ba ang narating sa buhay niya. Mukhang gaya ng pinsan ko, asa lang din sa mga magulang kaya siguro nagkasundo ang dalawa. Habang nagsasaya sila, may isang tao namang nagdurusa. Si Andy yun.
Tuluyan na siyang nag-awol sa trabaho at nagkulong na lang sa bahay. Nagkunwari siyang work from home sa lola niya para hindi nito mahalata ang nangyayari sa kanya. Tuwing kaharap din ng lola niya, lagi siyang nakatawa at nakangiti. Mabuti naman lumabas ka ng kwarto mo, apo. Kanina ka pa hindi kumakain eh. Pasensya na, Lola. Ang dami kasing pinagawa ng boss ko sa akin eh. Nangangayayat ka na nga eh. Huwag mo naman sanang abusuhin ng sarili mo. Huwag po kayo mag-alala. Matatapos na rin ang ginagawa ko. Sana nga, dahil lagi ka na lang nagkukulong sa kwarto eh. Si May nga pala, kailan mo iimbitahin ulit dito? Naku, gusto na nga niyang pumunta dito eh. Kaya lang, abala po talaga ako. Sino nga pala ang nag-aasikaso ng kasal nyo kung lagi ka lang nandito sa bahay? Ipinaubaya ko na kay May ang lahat. Siya na ang bahalang mag-asikaso. Masaya ba kayo para sa akin, Lola? Oo naman, dahil nakikita ko na magiging masaya ka kay May. Siya lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Para ka talaga nanay mo kapag nagmahal, todo bigay, kahit wala nang matira sa sarili. Patawarin niyo po ako, La. Para saan naman ang paghingi mo ng tawad ha? Bakit bigla kang naging malungkot? Kasi hindi na kayong magiging priority ko. Ayos lang yun, apo. Naiintindihan naman kita eh. Ganun talaga kapag bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Sila na ang magiging prioridad mo. Lagi pa rin naman ako nandito sa tabi niyo. Hindi ako mawawala. O siya, sige na kumain ka muna. Lalabas lang ako ha. Sinunod ko kasi ang payo mo na maglibang kaya lagi ako nagmamadyong eh. Sana hindi ka magalit sa akin ah. Hindi po ako magagalit. Natutuwa na nga ako at meron kayong pinaglilibangan eh. Hindi yung lagi na lang kayong nandito sa bahay. Maiwan na muna kita ha. Baka hinihintay na ako ng mga kalaro ko eh. Nang makalabas ang lola ni Andy, hindi na niya naitago ang sakit na nararamdaman. Natatawa pa siyang naiiyak dahil nagawa niyang maitago sa lola niya ang pinagdadaanan. Imbis na kumain, naglinis siya ng buong bahay. Nilaban niya ang mga marurumi nilang damit at nag-ayos ng mga gamit. Inilagay na rin niya lahat ng mga damit niya sa malaking kahon. Hindi na rin naman niya yun magagamit kahit kailan. Sapat na sa kanya ang damit na ibinigay sa kanya noon ni Ate May. Yun ang sinuot niya pagkatapos maligo. Samantala, abala naman sa pag-iimpake si Ate May. Sasama raw siya kay Alex sa pagbabakasyon. Kinakausap na rin niya ako pero hindi na tulad ng dati. Ramdam ko ang pagkailang niya sa akin at ganun din ako. Kailan naman ang balik mo, te? Baka kasi may maghanap sa'yo eh. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. 1 linggo kaming magbabakasyon ni Alex sa probinsya nila. Mag-enjoy kayo sa bakasyon nyo. Salamat. Siya nga pala, Ate May. Naghahanap na ako ng mauupahan na kwarto. Pasensya na kung natagalan ako dito sa bahay ninyo. Hindi mo naman kailangang umalis eh. Pasensya na sa mga nabitiwan kong salita ah. Huwag ka nang umalis. Gusto ko rin kasing matuto sa buhay eh. Mangyayari lang yon kung magsusolo ko. Ikaw, pag-isipan mo pa rin mabuti. Alam ko na nagtatampo ka lang sa akin. Wala na naman na si Andy sa buhay ko eh. Wala na tayong pagtatalunan. Mabuti nga tinigilan ka na niya eh. Natauhan na siguro. Akala mo naman kasi mauubusan ng babae. Baka nga ganun lang talaga siya magmahal. Ibang klase rin siyang magmahal. Parang hindi ko rin kayang tumagal sa kanya. Mabuti na rin pala dumating si Alex sa buhay ko. Sana makahanap na agad siya ng babae na mamahalin siya gaya ng pagmamahal niya. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Ano palang gusto mong pasalubong? Kahit ano, bahala ka na. Mag-iingat kayo. Ayan na yata yung sundo mo.
Ay oo, siya na nga yan. Oh, bahala ka na rito ah. Mag-iingat ka. Sinamahan ko pa siya hanggang sa labas. Kumaway pa ako habang paalis ang kotse nila. Pagbalik ko sa loob, nakaamoy ako ng bulaklak ng patay. Inilibot ko pa ang paningin ko sa buong bahay. Hanggang sa mawala na ang amoy bulaklak na nalalanghap ko. Baka pabango lang yun ni Ate May na naiwan sa hangin. Ang weird lang ng pabango niya at kaamoy pa talaga ng bulaklak ng patay. Nang mga oras na yun, walang tigil sa pagpalahaw ng iyak ang lola ni Andy. Nadatnan na ni Lola Adora ang apo na nakabigte. At nakuha ang atensyon ng mga kapitbahay ng malakas at sunod-sunod niyang sigaw. Pagpasok nila, nakita nila ang nakasalampak na matandang babae habang nakatingala sa nakadilat na mata ng apo. Agad ditong pinulsuhan ng isang lalaking kapitbahay. Pero hindi na to humihinga. Tansya niya may ilang oras na itong patay. Sa burol, dumating ang mga kaibigan, kaklase at ilang katrabaho ni Andy. Isang lalaki ang lumapit kay Lola Adora at nagpakilala na katrabaho at kaibigan ng binata. Sa lahat ng dumarating para makiramay, isang taong hinahanap ng kanyang mga mata. Si Ate May. Hindi ko po akalain na tototohanin ni Andy ang sinabi niya na pagpapakamatay. Akala ko po, dala lang ng sama ng loob. Sinabi sa'yo ng apo ko na magpapakamatay siya. Anong dahilan niya? Hindi po niya matanggap na nakipaghiwalay sa kanya si May. Hiwalay na sila. Pero wala namang binabanggit si Andy na wala na sila eh. Nung araw na nagpakamatay siya, binanggit pa niya na si May ang nag-aasikaso ng kasal nila. May ilang linggo na po silang hiwalay. Wala na rin siyang trabaho dahil hindi na siya pumapasok dahil sa pagsunod-sunod niya kay May, kahit saan po ito magpunta. Lahat pala ng mga sinabi niya sa akin eh. Puro kasinungalingan para maitago lang ang nararamdaman niyang sakit. Ano daw dahilan ni May kung bakit siya nakipaghiwalay sa apo ko? Ang sabi po ni Andy, may iba na raw po ito na pinalit sa kanya. Nagawa pa niyang ipagpalit ang apo ko gayong ikakasal na dapat sila. Napakasama niyang babae. Marami po kami nagpayo sa kanya na kalimutan na lang si May. Pero ni isa po sa amin, wala siyang pinakinggan. Sarado po ang isip niya sa mga sinasabi namin. Ang apo ko, nasaktan talaga siya ng gusto dahil sa babaeng yun. Ano pa bang kulang kay Andy para ipagpalit niya sa iba? Mapera daw po kasing lalaki kaya siya pinagpalit. Salamat, iho. Naliwanagan ang isip ko kung bakit yung nagawa ng apo ko. Nagbabaga sa galit ang puso ni Lola Adora. Sa harapan ng kabaong ng apo niya, sumumpa siya sa isip na magbabayad ang pinsan ko sa ginawa sa kanya. Ipapatikim niya ang hagupit ng puot niya. Apo ko, bakit mo ko iniwan? Paano na ako ngayon? Nag-iisa na lang ako sa buhay. Bakit kailangan mong sundan ang yapak ng nanay mo? Ikatlong araw pa lang mula nang umalis si Ate May nang bigla na lang siyang dumating. Namamagari ng mga mata niya na parang galing sa pag-iyak. Pagkakita niya sa akin, basta na lang niya inilapag ang dalambag sa sahig at yumakap sa akin. Nag-aalala naman akong tinanong kung ano nangyari. Pero patuloy lang siya sa pag-iyak. Hinintay ko muna siyang kumalma bago ulit tanungin. Nag-away ba kayo ni Alex kaya ka biglang umuwi? Hindi, Flora. Hindi kami nag-away ni Alex. Sinadya talaga naming tapusin ang bakasyon. Bakit naman? Tumawag kasi si Ruel sa akin. Yung kaibigan at katrabaho ni Andy. Sabi niya, wala na raw ang kaibigan niya. Nagpakamatay raw.
ka dyan? Nung una, hindi rin ako naniwala eh. Pero pinadala niya yung litrato nito na nasa kabaong niya. Diyos ko po, bakit niya ginawa yun? Flora, ako raw ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Andy. Desisyon ni Andy yun, hindi ka nila pwedeng sisihin. Anong gagawin ko? Pupunta ba ako sa burol niya? Oo naman, kailangan mong pumunta. Sasamahan kita. Sigurado na galit sa akin ang lola niya. Kaya ko ba siyang harapin? Lakasan mo ang loob mo. Tanggapin mo na lang kung ano ang sasabihin ng lola niya at humingi ka ng tawad. Hindi ko naman kasi alam na gagawin niya yung banta niya eh. Akala ko nagbibiro lang siya o kaya nananakot para makipagbalikan ako sa kanya. Mag-ayos ka na at pupunta na tayo ngayon. Habang papunta kami, ramdam ko ang matinding kaba ng pinsan ko. Pagdating sa bahay ni na Andy, maraming tao ang nandun. Natuon sa amin ang paningin nilang lahat. Ang nagpagulat talaga sa akin nang ituro ni Ate May ang lola ni Andy. Siya kasi ang matandang tinulungan ko noon. Hindi ako makapaniwalang sa ikatlong pagkakataon na magkikita kami. Sa burol pa ng apo niya. Nang makaharap niya kami, nagulat din siya nang makilala ko. Bakit magkasama kayong dalawa? Magpinsan po kami, Lola Adora. Iba talaga magbiro ang tadhana. Sino mag-aakala na pinsan mo pala ang babaeng dahilan ng pagkamatay ng apo ko? Nandito po kami para makiramay at makita sa huling sandali si Andy. Ang kapal ng mukha mo para pumunta pa rito. Di ba ilang beses mong pinagtabuyan ng apo ko? Ayan na siya sa kabaong. Natupad na ang gusto mo na hindi na siya makita kahit kailan. Hindi ko naman po gusto ang nangyari sa kanya. Maiiwasan sana ang trahedyang ito kung hindi mo pinaglaruan ang damdamin ni Andy. Noon pa, hindi na maganda ang kutob ko sa'yo. Pero dahil mahal ka ng apo ko, tinanggap kita. Tapos ipagpapalit mo lang sa ibang lalaki. Isa kang salawahan. Wala kang puso. Lahat po ng sasabihin niyo, tatanggapin ko po. Patawarin niyo po ako. Ano pa ang magagawa ng paghingi mo ng tawad, ha? May ibabalik ba nun ang buhay ng apo ko? Umalis na kayo. Ayoko na makita kayo rito. Nisilipin ng apo ko sa kabaong, wala kang karapatan. Naiintindihan ko po kung hindi niyo pa ako mapapatawad sa ngayon. Kailanman hindi kita mapapatawad. Magbabayad ka ng malaki sa ginawa mo sa apo ko. Mas matinding pasakit ang mangyayari sa'yo. Lola Adora, kahit ang pakikiramay ko na lamang ang tanggapin ninyo, hindi ko po alam na apo ninyo si Andy. Tutuloy na po kami. Ilang araw din nagmukmuk si Ate May sa bahay. Hindi ko alam kung kanino niya nalaman na nailibing na si Andy. Basta sinabi lang niya yun sa akin. Dahil ayaw nga lumabas ng pinsan ko, si Alex na lang ang madalas na dumalaw sa kanya. Hanggang dumalang na rin ang pagpunta nito. Sa palagay ko dahil sa nangyayari kay ate na kahit ako nahihiwagaan din. Habang lumilipas kasi ang mga araw, patanda ng patanda ang itsura niya. Nagiging kulubot na rin ang balat niya.
At kahit anong kain, bumabagsak pa rin ang katawan niya. Dapat siguro nagpapacheck up ka na sa doktor. Baka mamaya may malala ka na palang sakit. Wala naman akong nararamdaman na kakaiba sa katawan ko, maliban sa pagbabago ng itsura ko. Yun nga walang makapagpaliwanag sa kung anong nangyayari sa'yo. Yun naman si Alex kung kailan kailangan tsaka naman hindi na nagparamdam. Ang panlabas ko lang pala ang minahal niya at hindi ang pagkatao ko. Kahit paano nakita mo na ang tunay niyang ugali. Ang layo niya kay Andy. Parusa na siguro sa akin to ni Andy. Totoo nga ang sabi mo tungkol sa karma. Sinisingil na ako ngayon. Magbihis ka na at sasamahan na kita sa ospital. Huwag na nating patagalin ang pagpapatingin mo sa doktor. Sa pagtataka namin, hindi naman kinakitaan ng sakit ang pinsan ko. At okay naman ang ginawang lab test sa kanya. Nagpa-second opinion pa kami sa ibang doktor pero ganun pa rin ang resulta. Pagdating sa bahay, hapong-hapo ang pinsan ko. Kahit sinong makakita, iisipin na may sakit siya. Pero bakit ganun ang resulta ng check-up sa kanya? Anong iniisip mo? Iniisip ko yung resulta ng check-up sa'yo at ang huling sinabi ni Lola Adora. Nasabi lang yun ng matanda dahil sa galit niya sa akin. Paano kung wala ka naman talagang sakit, kundi meron lang nagbigay sa'yo? Ano naman ang ibig mong sabihin? Baka kasi kinukulam ka. At si Lola Adora ang iniisip mong gumawa nito? Oo, kapag hindi natin naagapan ng karamdaman mo, hindi lang yan ang mararanasan mo. Umpisa pa lang yan ang paghihirap mo. Anong gagawin ko? Hihingin natin ang kapatawaran niya. Yun lang ang tanging paraan. Paano niya ako mapapatawad kung nawala ang kaisa-isa niyang apo? Malabo na patawarin niya ako. Siguro, tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko. Pinakamabisa pa rin ang dasal. Kung hindi ka man mapatawad ni Lola Adora, sa Panginoon ka lumapit at hilingin na sana hawakan niya ang puso ng lola ni Andy. Nung gabing yun, kahit hindi sabihin ni Ate May, alam kong tahimik siyang nagdadasal. Buong gabi din ako nagbantay sa kanya kaya kitang-kita ko kung paano siya tubuan ng mga sugat sa balat. Bakas na rin sa mukha niya ang matinding kirot na nararamdaman. Kinabukasan maaga kong gumayak para puntahan si Lola Adora. Ako makikiusap sa kanya na patawarin na ang pinsan ko. Alam kong mahirap para sa kanya pero susubukan ko pa rin. Ayokong tingnan lang si Ate May na naghihirap. Pagdating sa bahay ng matanda, hinarap naman niya ako. Alam ko kung bakit ka nandito. Kung kinakailangan pong luluhod ako sa harapan ninyo, mapatawad niyo lang ang pinsan ko, gagawin ko. Hirap na po siya. Paano naman ang paghihirap ko? Dalawang mahal ko sa buhay ang nawala sa akin. Dahil sa maling taong minahal nila. Una ang nanay ni Andy na kinitil din ang sariling buhay dahil sa pag-iwan sa kanya ng asawa. Alam ko po na walang katumbas ang sakit na nararamdaman niyo sa pagkawala nila. Pero sana magawa niyo pa rin na patawarin si Ate May at wag nang parusahan. Nagsisisi na siya sa ginawa niya. Bigyan niyo sana siya ng pagkakataon na magbago at pagsisihan ang ginawa niya. Natuto na siya ng leksyon. Alam mo bang nag-iwan na sulat si Andy? Sabi niya patawarin ko siya sa gagawin niya. Ginusto niyang tapusin ang buhay niya dahil mahina siya at hindi na niya kayang sakit na nararamdaman. Huwag ko daw sisihin si May. Hanggang sa huli, pinsan mo pa rin ang iniisip niya. Walang duda kung gaano siya kabait at sobrang minahal niya si Ate May. Kahit labag sa kalooban ko na bawiin ang karamdaman sa pinsan mo. Dahil yun ang hiling ni Andy, gagawin ko para sa kanya.
Marami pong salamat, Lola Adora. Umuwi ka na sa inyo. Isipin mo na lang na ito ang bayad ko sa ginawa mong pagtulong sa akin noon. Sana maimpluwensyahan mo ang pinsan mo na maging mabuting tao. Pag-uwi ko sa bahay, sa gate pa lang sinalubong na ako ni Ate May. Magaling na nga siya at para lang siyang nagdahilan. Nang sumunod na araw, pinuntahan ulit namin si Lola Adora para magpasalamat. Pero hindi na niya kami hinarap. Nirespeto na lang namin ang kagustuhan niya. At sana maghilom ang sugat ng pagkawala ng apo niya. Hindi na namin makakalimutan ang pangyayaring ito habang buhay. Ako na naging saksi sa lahat ng nangyari. At si Ate May na naging dahilan para mawala ang isang buhay. Alam kong dadalhin na niya sa konsensya niya ang nangyari kay Andy. Pero ang leksyon na natutunan niya ang magtuturo sa kanya sa tamang direksyon sa pag-ibig. Isa rin sa nagpaantig sa puso ko si Lola Adora. Sa kabila ng sakit at pangungulila niya, mas pinili pa rin niyang magpatawad. Sana nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento at magbigay aral sa ating lahat. Maraming salamat po, Miss Gwen. Wakas. Salawahan na pinsan. Lola,